Nagmemeryenda kami ni Marigold para sa break time namin. Hindi ko maiwasang hindi sundan ng tingin ang mga galaw ni Mr. Carl habang may kung anong ine-inspection sa paligid. Nasa may likuran si Mr. Carl kaya hindi napapansin ni Marigold. Ngayon ko lang bigla naramdaman ang age gap namin nito. Isa na itong successful businessman habang ako'y na may isa pa lamang estudyante. Napabuntong hininga ako. Hindi ka pa ba pupunta kay Mr. Carl Best? Tanong ni Marigold na kumakagat pa sa hawak nitong sandwich. Hindi. Bakit ko naman siya pupuntahan? Walang ganang tanong ko dito. Narinig ko na napabuntong hininga si Marigold. Nakita ko rin ang pag-irap nito. Bahala nga kayo? Naiiritang sabi na lang ni Marigold na ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Kumain na lang din ako. Here's your drink. Biglang wika ng isang boses. Napatingin ako sa tumabi sa akin. Nakita ko si Yuan na naglapag ng soft drink sa lamesa namin ni Marigold. Ikaw pala, Yuan. Thanks for the drinks. Nakangiting sabi ko kay Yuan. Ngumiti din to sa akin at ginulo pa ang aking buhok. You're welcome. Basta ikaw. Sabi nito na bahagya pa kong tinitigan. Napakunot noo ako nung maaninag ko ang lungkot sa mga mata nito. Bigla naman itong iniiwas ang tingin sa akin. Binaliwala ko na lang ang nakita ko. Napansin ko naman ang papalayong bulto ni Mr. Carl. Sinundan ko na lang yon ng tingin. Are you hiding something, Yuan? Narinig kong tanong ni Marigold. Kaya napatingin ako sa mga to. Napansin ko na nakatingin si Marigold kay Yuan na parang nangihinala to. Napakunot noon na naman ako. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Best? Kunot noong tanong ko kay Marigold. I don't hide something. Sagot naman bigla ni Yuan na ikinatingin ko dito. Nakatingin to sa mga mata ni Marigold na parang hinahamon ang tingin ng best friend ko. Nagkibit balikat naman si Marigold bago nag-iwas ng tingin kay Yuan. Okay, sabi mo eh. Sagot na lang ni Marigold. Napakunot noon na lang ako at naguluhan sa inasta ng dalawa. Ano namang meron sa mga to? Natapos ang maghapon nang hindi ko namamalayan. Nakaramdam ako ng sobrang pagod at parang gusto ko nang mahiga sa malambot kong kama para makapagpahinga na. Pabalik na ako sa assign room namin nung mapatigil ako sa paglalakad dahil napansin ko na nakatayo at nakasandal sa pinto ng office nito si Mr. Carl habang nakatungo at naka-cross arms pa na parang may hinihintay. Pinagmasdan ko tong sandali. Nakaramdam na naman ako ng tampo para dito. Bigla naman tong tumingin sa direksyon ko. Naramdaman ko na naman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Pilit kong binaliwala yun at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Bala ko sana tong lampasan pero nagulat ako nung bigla na lang nitong higitin ang aking braso at hinigit ako papasok sa opisina nito. Narinig ko ang pagsara ng pinto pagkatapos. Bakit ka ba nangihigit na ng basta, Mr. Carl? Tanong ko kay Mr. Carl nung makabawi ako sa pagkagulat. We need to talk. Sabi nito na binitawan na ang braso ko at umupo na sa swivel chair nito at napakunot ako. Ano naman pag-uusapan natin? About us. Ha? What's wrong with you? Are you mad with me? Tanong nito na napakunot noon na rin at parang curious sa magiging sagot ko. Napabuntong hininga ako. Hindi. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ikababati lang natin eh. Sagot ko naman dito. Hindi naman talaga kasi ako galit dito. Nahihiya lang ako dahil sa nangyari kagabi. At saka hindi ko maiwasang hindi magtampo sa hindi malang nito pagtatanggol sa akin kanina. Alam ko na para akong immature, pero yun talagang nararamdaman ko. Then why are you avoiding me? Tanong ulit ni Mr. Carl sa malumanay na boses. Naramdaman ko ang pagtayo nito sa swivel chair at paglapit sa akin. Hindi naman Depensa ko dito. Narinig ko tong bumuntong hininga.
Then why are you acting so weird? Tanong na naman nito dahilan ng pagbuntong hininga ko. Tiningala ko si Mr. Carl para tingnan ko to sa mga mata. Gusto mo ba talagang malaman ha? Tanong ko dito na halos mawalan na ng pasensya. Tiningnan din ako nito sa mga mata na halatang naghihintay sa mga sasabihin ko. Huminga ako ng malalim. Kasi pakiramdam kong layo-layo mo sa akin. Pakiramdam ko na iilang ka sa akin at lagi mo na lang akong pinapahiya. Ang akala ko hahalikan mo ako kagabi, pero hindi pala. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Sobrang nakakainis ka. Tapos kanina, hindi mo man lang ko pinagtanggol sa nangaaway sa akin. Paglalabas ko ng mga hinanakit ko dito at hindi ko na napigilan ang mapaluha. Para akong batang naagawan ng candy. Ganun naman talaga siguro kapag nasasaktan ng isang tao at puno na ng hinanakit. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Mr. Carl at ang paghagod nito sa aking likod na parang pinatatahan sa pag-iyak. I do. Sagot nito na ikinukunot noo ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Tanong ko dito na bahagyatong itinulak para makitang mukha nito. Patuloy pa rin sa pag-agos ang luha ko. Nakakainis sa mga mata ko, masyadong iyakin. I'm the one who command the manager to stop the argument and throw that customer outside the building. Sabi nito na ikinukunot noo ko lalo. Bakit hindi ko ang gumawa? Curious na tanong ko dito. Sinimulan kong pahidin ang luha ko gamit ang kamay ko. Kumuha naman si Mr. Carl ng panyo sa bulsa ng pantalon nito at ito na ang nagpunas ng luha ko gamit yon. Because I won't allow you to get involved for more issues. We are employer-employee here. Paliwanag nito at nakakuha naman ako ng point nito. Baka kapag nalaman ng iba kong kaklase na boyfriend ko naghahandle sa OJT namin, ay isipin pa ng mga to na hindi fair at bakit nga magkakaroon pa ng issue about doon. Natahimik na ako. Do you still have any concern about us? Tanong ulit ni Mr. Carl. Nag-isip muna ako bago tumango. Nakita ko ang pagkunot noon ni Mr. Carl. What else? Curious na tanong nito. Huminga ako na malalim at muling tumingin sa mga mata ni Mr. Carl. Are you not comfortable with me? Lakas loob na tanong ko dito. What? I am comfortable with you. Why do you thinking that way? Parang naguguluhang tanong nito sa akin. Napayuko ako at napakagatlabi. Kasi parang naiilang ka sa akin at nang casual natin sa isa't isa. Naiilang din tuloy ako sa iyo minsan kahit boyfriend na kita. Pag-amin ko dito, nakita ko naman ang seryosong mukha ni Mr. Carl habang nakatingin sa akin. Parang hinihintay nitong iba ko pang sasabihin. Huminga ko ulit ng malalim para mag-ipon ng lakas ng loob. Ito na siguro yung tamang oras para sabihin ko yung mga nasa loob ko at mas mabuti na yung ganito sa isang relasyon. Mas magandang pag-usapan namin ang issues about us para hindi lumala at mas maging matibay ang relasyon namin. Pwede bang maging normal couple tayo? Yung walang ilagan sa isa't isa at komportable kumbaga? Can you be with yourself when I am with you? Then I will do the same. No hide feelings, thoughts, secrets, and etc. Just be with ourselves. Tanong ko dito na tiningnan ito sa mga mata. Tumingin sa mga mata ko si Mr. Carl na naging dahilan ng paglakas ng tibok ng puso ko. Napakurap pa ako ng mata nang biglay unti-unting sumilay ang pagkakaganda-gandang ngiti nito. Do you really want to be myself and show me real feelings to you? Tanong pa sa akin ni Mr. Carl. Napalunok-laway na naman ako at nakaramdam ng kaba dahil sa pagkakangiti nito ngayon sa akin at pagkakatitig sa mga mata. Anong iniisip nito? Napaatras ako ng bahagya nang mapansin ko na unti-unting lumalapit sa akin si Mr. Carl. Oo naman, sino namang girlfriend ang aayaw? Napaatras ulit ako at napasandal sa pader. Just stay still because I show you what I'm feeling.
Putol nito sa sinasabi ko. He cornered me in the wall. He even touched my cheek so gentle, and before I knew it, I feel his lips touch mine. Napapikit ako bigla at napahawak na mahigpit sa sleeve ni Mr. Carl. I don't have any idea how to react. Naramdaman ko pa ang pagngiti nito habang nakalapat ang labi nito sa labi ko. Itutulak ko na sana to palayo sa akin. Nung maramdaman ko naman ang marahang paggalaw ng labi ni Mr. Carl sa labi ko at ang pagyakap nito sa bewang ko. Hindi ko alam kung bakit ang naging reaksyon ko'y kumapit sa balikat nito at tumugon sa halik nito kahit hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko. Oh my! He's really claiming my virgin lips and I'm enjoying it. Aidan POV. Nagulat ako nang hawakan ko ng doorknob ng office ni Kuya dahil sakto ding bumukas iyon. Muntik pa nga kaming mauntog ni Stella sa isa't isa dahil sa gulat. Nakamulaga ang mata nito. Natawa ko ng mahina. I'm sorry. Natatawang paumanhin ko dito. Nawala naman ang pagkabigla ni Stella at mukhang natauhan nito sa pagkagulat. Okay lang. Sagot nito na halatang natataranta. Napakunot noon naman ako. Nawirduhan ako bigla sa ikinikilos nito. Sige, una na ako. Iwas nito. Lalampasan na sana ako nito, pero pinigilan ko to sa braso. Parang gulat na gulat pa to sa ginawa ko. Napatingin to sa akin. What happened? Curious na tanong ko dito. Nangyari bang... Wala ah? Sagot nito na umiwas pa ng tingin sa akin. Napansin ko ang namumula nitong pisngi. Napakunot noon naman ako. Are you alright? Concern na tanong ko rito. Mukha kasing hindi magandang pakiramdam nito. Oo naman. Sige, una na ako. Bye. Paalam bigla ni Stella na pilit inaalis ang pagkakahawa ko dito bago nagmamadaling umalis. Wala na akong nagawa kundi ang sundan na lang to ng tingin. Napailing-iling ako. Nang mawala na sa paningin ko si Sislo, ay pumasok na ako sa office ni Kuya. Naabutan ko pa tong nakaupo sa swivel chair nito pero nakatalikod sa akin dahil nakaharap to sa may bintana. Nag-away na naman ba kayo ni Stella, Kuya? Tanong ko agad dito pagkapasok ko. Dumiretso ako ng upo sa naroong single sofa at kumuha ng newspaper para magbasa. Why we are fighting? Balik tanong sa akin ni Kuya na ikinatingin ko dito. Nakaharap na ang swivel chair nito sa direksyon ko. Napakunot noo ako nung makita ko ang pagkakangiti nito. Is there something happened between you and Mrs. Lo, Kuya? Curious na tanong ko dito. Nawiwirduhan na ako sa magshotang to. What do you think? Sagot na tanong naman ni Kuya na pinaikot ang swivel chair paharap ulit sa may bintana. What the? Mukhang pati si Kuya ay hindi na rin matinong kausap. Tumayo na ako sa pagkakaupo ko at basta na lang inilapag ang binabasang newspaper sa ibabaw ng lamesa. I'm leaving. Paalam ko dito dahil mukhang hindi ko na rin naman to makakausap na matino at baka mahawaan pa ako ng kawirduhan ng mga to. Hindi na umimik si Kuya kaya naman lumabas na lang ako ng office nito. Pagkalabas ko ng opisina ni Kuya, ay bumungad sa paningin ko si Marigold. Natigilan kami pareho at napatitig sa isa't isa. May ilang segundo kaming ganun lang, nakatitig sa isa't isa. Hi! Bati ko dito. Nakita ko na umirap ito and I find that cute. Hi your face. Mataray nitong balikbati sa akin bago ko nito nilampasan. Nakakailang hakbang pa lamang to nang habulin ko to at pigilan sa braso. I feel some electricity from her skin to my body. Ano na naman ba ha? Bastard ugly monkey. Inis na tanong ko dito. Huminga ako na malalim para magkaroon ng lakas ng loob. Why this girl make me feel this way? Highs. Can we talk? Lakas loob kong tanong dito. Kumunot noo ito. Ano naman pag-uusapan natin?
Tanong nito sa akin. Hindi ko napigilang mapakamot sa batok dahil sa kaba. Shit, bawas pogi points. About us. Sagot ko naman dito. Inigo POV. Hello babe. Bati ko sa aking chick. Numiti naman to sa akin na matamis. Sa sobrang tamis ay parang gusto ko na tong kainin. I like sweets. Umupo ako sa katapat nitong upuan habang hindi inaalis dito ang aking tingin. Hello handsome boy. Malambing na balikbati nito sa akin. Napangiti ako lalo. Customer namin ang babaeng to kanina. At una pa lang alam ko nang nabihag nito ang aking charisma. Actually, kanina pa nga to dito sa restaurant ng Fiero at hindi taga umaalis simula nung makita ko nito. Ang hirap talaga kapag habulin ng babae. Well, mapagbigay lang talaga ako at maawain. Kung hindi ko nga lang taga napansin na kanina pa ako nito hinihintay at uhaw na uhaw sa akin, ay hindi ko talaga to lalapitan ngayon. Hays, pogi problems. Do you want anything? Juice, coffee, dinner or me? Malanding akit nito sa akin. Napangiti naman ako ng todo. Ang lupit ko talaga. Your place or mine? Tanong ko dito. Tamang-tama dahil mayroon akong kondo malapit dito. Ako pa bang tatanggi sa grasya? No way. I'm too pervert to that. Napangiti na naman ako. Ngumiti din ang babae sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa rin kilala. Mine. Sagot ng babae na napakagat pa sa labi. Natawa ko ng mahina dahil doon. Mukhang atat na to sa akin. Nakita ko na kinuha ng babaeng calling card nito. I'll wait your call. Sabi ulit nito bago uminom ng kape. Kinuha ko naman agad ang inabot itong calling card. Ayos. Nawalang atensyon ko sa akin chika babe nung mapansin ko si Marigold na dumaan sa may harapan namin. Pero mukhang hindi ako nito napansin. Napakunot noo ako na mapansin ko na nakasunod dito si Aidan habang seryosong ekspresyon ng muka at nakatuon lang ang pansin sa likod ni Marigold. Nakita ko na lumabas ang mga to ng building. What's wrong babe? Tanong bigla ng kausap kong babae. Napatingin naman ako dito at kinitian ko to. Don't mind me babe. Sagot ko dito na hinaplos pa ang pisngi nito. Napansin ko ang pamumula ng pisngi nito. Mga babae talaga? Hinawakan naman ng babaeng kamay ko at ibinabayon sa mesa, bahagyang pinisil. Aba malupit. Ngumiti na lang ako at napatingin ulit sa pinaglabasan ni na Marigold at Aidan. May I excuse myself, babe? Tanong ko sa babae nang tumingin ulit ako dito. Sure. Nakangiting sagot nito sa akin. I call you. Sabi ko pa dito bago ko to iniwan at taglakad na palabas ng building. Pagkalabas ko ng building ay agad kong hinanap sina Aidan at Marigold. 5 minuto na ako naghahanap ng mahagip ko ang mga to sa parting likod ng building at nakaupo sa isa sa mga bench doon. Naghanap ako ng mapwestuhan kung saan hindi ako basta-basta mapapansin. Nakakita naman ako ng halaman na pwede kong pagtaguan malapit sa mga ito. Agad akong pumunta doon at nagtago. Hindi naman ako tsismoso, pero bakit pakiramdam ko kailangan kong marinig ang pag-uusapan ng mga to? Bakit ka ba ganyan ha, bastard ugly monkey? Ang sabi mo gusto mo ako, pero bakit ganyan ka? Ginugulo mo ang isip ko, pinapaasa mo ako. Ang sama-sama mo? Hindi mo ba alam na hindi matahimik ang isip ko simula nung umamin ka sa akin? Umiiyak na sabi ni Marigold habang nakatingin kay Aidan. Natigilan ako sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala na may namamagitan pala sa dalawa. Kaya ba hindi na ako masyado pinapansin ni Marigold? Napangiti ako, pero yung ngiti na alam kong labag sa aking loob. Bakit bigla ako nakaramdam ng ganito? What the heck? Nakita ko na unti-unting lumapit si Aidan kay Marigold para yakapin ito. Nakaramdam ako ng pagkainis at sakit. At dito na po nagtatapos ang part 29 ng ating kwento,
muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!